ni pambansang nanay survivor, no? Eh dahil diyan po mga kababayan at maaga tayo, isa-shoutout ko na muna kayo isa-isa. Sabi ni Virgie Badiola, ready na popcorn, Boss Mark. Nandiyan din si Shiro Kansaki, si Miel Rodrigo, si Jojo Q ng Cereza Force, si Chris Rose na walang sumusuporta sa ating channel. Nandiyan din po si Maripi Sanciano, ang dami nyo na. Florisita, Soria, Estelioso, Aurelia, Adena, buong Cereza Force family at buong BMB family, mga kababayan. Umpisahan na po natin ito, mga kababayan. At syempre, huwag niyong kakalimutan, i-subscribe yung Birahan PH, mga bossing. Yes, Birahan PH, ay nako, mas matitindi pong mga bumira yung mga nandiyan po, yung mga birador natin diyan sa Birahan PH, mga kababayan. Game na. Mamaya na yung iba, ha? Kasi mahaba-haba ito. Uumpisahan natin, mga Boss Chief Amo, sir. Saan po? Siyempre sa good news, no? Sa good news ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito sampal ito doon sa mga humahamak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to, mga kababayan? Lagi nilang sinasabi, naku, wala naman mapapakulong yan. Naku, kunyari lang yan. Naku, yung mga investigasyon na yan, hindi naman totoo. Eto. Sa inyo lahat, mga Freeze. Ilan? Ang dami. Ang daming freeze na account na Freeze na mga account na mga sabit sa mga ghost project at flood control, mga bossing. Pakinggan natin ang ating Pangulo. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sino ngayon ang magsasabi na weak ang presidente na meron tayo? Yung sinabi ni Duterte dati, nako po, nagre-reflection lang iyon sa kanya kung paano siya manungkulan nung panahon nang siya ay namamayagpag sa pagiging presidente. Bakit to, mga kababayan, siya may binabasa pa o may sinasabi pa. Etong mga korupsyon na to nagmumula doon sa mga ghost project, etc., etc. Sabi ni Neng Gigi, bakit ba ganyan yung pangalan mo kasi? Shoutout sa iyo. Sabi pa ng dating Pangulong Duterte, nako, yung mga korupsyon nanggagaling dito sa flood control, nanggagaling dito sa mga ghost project. Ano po ba ang ginawa? Wala. Wala ngang investigasyon na tayong narinig. Walang naipakulong, mga bossing. Ngayon, sino ngayon ang tunay na weak president? Kaya yung mga DDS, mga kababayan, huminto na po yung kakasabi na weak president si Bongbong Marcos. Lalo na po, simula nung kinulong si Uy Kibuloy. Kinulong ang dating Pangulong Duterte. Diba? Tebes. Sino pa? Yung mga ngayon, iniimbestigahan. Sila Chavit Singson. May nakita akong nakalimutan ko lang May nakita akong video ni Chavit Singson. Nagpapaliwanag na naman mga bossing. Di na-ibest ko yung ganito, ganyan. Nilipat ko, ganito, ganyan. Maghapon na yata yung matanda na nagpapaliwanag. Hindi nyo pinapansin. Kayo talaga. Natatakot, kinakabahan na. Baka daw siya ang maging baka daw siya ang kauna-unahang Noche Buena doon sa ipinagawang kulungan ng ating gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakita nyo, mga kababayan, ibang mag-imbestiga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na yan, At para doon sa mga nagsasabi, mga kababayan, na wala naman yan palabas lang yan at ang mastermind yan ay si Bongbong Marcos, paano nyo ngayon ikukonek kung si Pangulo ang nagpapaumpisa at kung si Pangulo ang imbestiga ng lahat ng ito, hinahalughog hanggang ilalim. Sabi ni David Beckham, na football player. Iba, DDS pala itong si David Beckham. Shout out sa iyo, boss, Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH.
Kabuuang 280 bank account ang 280 bank accounts, ano? Ibig sabihin, madaming tao din yun. na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na Wow. konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Ako po, ang sasabihin na naman ng mga DDS niya, no, nako, wala yan, hindi totoo yan. Mahirap na pong papaniwalain yung mga DDS mga bossing. Bakit to? Bulag na yan mga yan. Ano? Masyado nang na-brainwash ang mga utak ng mga yan, ng mga leader nila doon sa DDS mga bossing. Kahit anong kahit anong debate mo pa dyan, kahit anong paliwanag mo pa na yung vice presidente hindi makapagpaliwanag doon sa confidential funds, etc. Hindi maniniwala sa iyo yan. Kaya mahirap paliwanagan yung mga DDS, mga kababayan. Sarado na po ang mga utak niyan. For sure, merong mga DDS na maliligaw doon sa account o doon sa Facebook page ni Pangulo at ang gagawin, yung mag-iiwan sila nung yung laugh, tinatawanan nila. Pero deep inside tagos sa puso nila yun. Ang saklap ang sakit para sa kanila, mga bossing. Lalo na po ito, paige ng paige ng paige ng paige ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. At unti-unti pong nababawi ang pera, kayamanan ng ating inang bayan. Sabi ni Yolanda Gakuya, mga DDS, hindi lang bulag, bingi yata. Ayoko na masabihin, nakapansanan ang pagiging DDS, no? Masakit naman masyado yun. Hayaan nyo na mga bossing. Wala tayong magagawa sa mga yan tuloy. Pangulo, tuloy niyo po. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito. Aray ko po. Pangulo, nako, panggagalaitihan ka ni Marcoleta niyan. No? Malamang magagalit si Marcoleta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Naku, biruin mo ba naman, nuknukan at sobra-sobra ang ang pagtatanggol ni Rodante Marcoleta dyan sa mga Diskaya. Tapos ito, ngayon lalabasan na ng warrant of arrest. Yung asawa ni Curly Diskaya na si Sara Diskaya, ay putek na yan. Sobrang pagtatanggol niya, wala din pala. Sa iba din pala maiuwi. Oy mga DDS, baka nakakalimutan nyo. Diba nung una, sinasabi nyo? Galit na galit kayo sa mga Diskaya. Pero nang ipinagtanggol lang ni Marcoleta, biglang ang sinabi nyo na, protect Diskaya. Ngayon, hero nyo na ngayon ang mga Diskaya. Kasi isinisiwalat yung mga maloko sa mga ghost project at flood control. Pinipili nga lang nila kung sino yung gusto nilang sabihin Kaya hindi mabigyan-bigyan ng protection o witness protection, mga kababayan. Sino si Sara Diskaya? Siya ba si BP Sara Duterte? Sabi ni Yolanda. Hindi, uy. Yan ang reyna ng mga kontraktor, no? Si Sara Diskaya. At hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin. Pangulo, ihanda mo ang sarili mo, ha? Oo, Pangulo, ihanda mo ang sarili mo kay Rodante Marcoleta. Bakit? Sa pinahayag mo ito ngayong araw, naku po, si Marcoleta, panigurado ko, pupunta yan doon sa Net25 at doon kabibirahin ni Marcoleta. Yun naman po yung pattern ni Rodante Marcoleta. Kausap po yung dalawang parang uto-uto, no? Ay, kala mo parang ayaw nilang ipamukha sa mamamayang Pilipino na scripted yung pinag-uusapan nila. Pero may mga tanungan pa. Shen, sino ba? Mga bugok no? Pangulo, uulitin ko po ihanda niyo po ang inyong sarili dahil malamang sa alamang dadaling ka ni Marcoleta doon sa Net25 at doon ka bibirahin ni Marcoleta.
Ayaw niya yung balita na yan. No? Kasi yung kliyente niya. Sorry, Marcoleta. Ano lang pala, sabihin na natin family friend. Family friend? Oh. Hindi, wala na lang. No, wala na lang kaugnayan si Rodante Marcoleta. Trip niya lang ipagtanggol yung mga diskaya. At hindi ho ito tungkol doon sa sinasabi ni Ramon Tulfo na nakatanggap ng 120 million ang isang mambabatas. Idiniin po ni Ramon Tulfo, hindi daw po si Marcoleta yung nakatanggap ng 120 million galing sa mga diskaya. Ayan, inuulit-ulit ko lang po sa mga vlog ko, mga bossing, para malinaw po. Kayo po, bahala na kayo kung gusto nyo maniwala kay Ramon Tulfo, kung iniisip nyo, sarkastiko yung pagkakasabi ni Ramon Tulfo na hindi si Marcoleta daw ang ibig niyang sabihin doon sa tumanggap ng 120 million. Kayo na bahala. Ano? Ng pamahalaan ng pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. Hindi ba kayo natutuwa mga DDS sa balita ng Pangulo? Kami tuwan-tuwa. 'Di ba? At panigurado ho pati mga kakamping, sila ho ay natutuwa sa ibinalita ng Pangulo. Bakit po? Aba, malaki-laking pera ang maibabalik po sa kaban ng bayan 'di ba?